Magandang araw sa inyong lahat, mga mahal naming mga lolo, lola, kababaihan at kalalakihan. Maligayang pagdating sa channel ng .ika-2 ng Enero at sa bawat tahanan ay nangingibabaw pa rin ang amoy ng mga sampaguwita at prutas na inihanda para sa pagdiriwang habang ang masasayang tawanan ng mga kapitbahay ay kumakalat sa buong kalye. Ngunit sa isang bahay, doon mismo sa araw na iyon, nakayuko ako, naghuhugas ng malamig na sahig na gawa sa tiles. Ang tubig mula sa lumang basahan ko ay tumutulo sa bawat sulok ng kwarto, kumakalat tulad ng mga sugat na matagal ko nang tinatago sa loob ng ilang taon ng pag-aasawa. Sa gayong sandali, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang aking biyenan na si Aling Perla at kasama niya ang isang eleganteng babae. Itinuro niya ako nang tuwirang may ngiti sa labi at malakas na tumawa sa harap ng bisita. Siya iyan, ang aming katulong. Hindi pa ako nakakabangon, hindi pa nakapagsalita para ipagtanggol ang sarili ko, nang bigla ay pumutla ang mukha ng bisita. Ibinaba niya ang kanyang ulo ng mabilis, at ang kanyang nanginginig na boses ay kumalat sa biglaang natahimik na bahay. Ma'am Director, bakit po kayo nandito? Ang pangungusap na iyon ay dumapok tulad ng kidlat sa gitna ng masayang pagdiriwang at pinagulat ang lahat. Ibinunyag nito ang lihim na matagal ko nang itinago, lihim na aking pinili na iburol para lang mapanatili ang kapayapaan sa loob ng pamilyang iyon. Sa labas, ang maliwanag na araw ng bagong taon ay nagbibigay liwanag sa aming maliit na subdivision sa Caloocan. Maririnig ang masasayang sigaw ng mga batang naglalaro sa labas, ang mga paputok ng kapitbahay, ang musika mula sa kabilang bahay. Lahat iyon ay mainit at masaya. Sinasabi nila na sa panahon ng pista opisyal, nagiging malambot ang puso ng tao, mas madaling magpatawad, mas madaling magsabi ng magandang bagay, ngunit hindi sa lahat ng tahanan, ganoon ang nangyayari. Sa lumang bahay na may sirasirang bubong, nakayuko ako sa sahig, hawak ang lumang basahan at paulit-ulit na kinukuskos ang mantsa sa ilalim ng mesa. Ang sahig ay malamig na malamig, ang lamig ay tumatawid sa manipis kong panloob na salawal, pumapasok sa aking mga tuhod at unti-unting umaakyat sa aking likod. Ibinaba ko ng mababa ang aking ulo. Halos kalahati ng aking mukha ay natatakpan ng buhok. Sinisikap kong tapusin ang trabaho bago pa dumating ang mga bisita. Mula pa sa umaga, si Aling Perla, ang aking biyenan, ay nakatayo sa gitna ng silid, nakaakbay. Ang boses ay panatag ngunit walang pagdadamdam ng pagtutol. Maglinis ng maayos. Mahalaga ang bisita ko ngayon. Kapag marumi ang bahay, tatawanan tayo ng mga tao. Tahimik lang akong sumagot. Opo. Sanay na ako. Opo. Sa loob ng 3 taon ng pamumuhay kasama ang biyenan ko, natutunan ko na ang anumang pagtatalo o pagpapaliwanag sa ganitong sandali ay lalo lang nagpapalala ng sitwasyon. Nang matapos ang paglalinis ng sahig, tumayo ako, ipinunas ang aking mga kamay, at pumunta sa kusina para hugasan ang natitirang pinggan mula kagabi. Ang amoy ng pinaghaluhalang nilaga at dishwashing liquid sa makipot na espasyo ay biglang naging saradong pakiramdam sa aking dibdib. Sa dingding ay nakabitin ang bagong kalendaryo. Ang malaking pulang bilang na 2 ay parang nagpapaalala sa akin na dapat ay pahinga ngayon ang araw na ito. Araw para magbihis ng maganda, dahan-dahang uminom ng mainit na tsokolate, at marinig ang mga taong nagbibigayan ng magandang pagbati. Ngunit hindi para sa akin. Nandoon pa rin ako, palipat-lipat sa kusina at sala, nakalubog sa walang katapusang gawaing bahay. Ang aking asawa na si Raymond ay lumabas ng kwarto, nakasuot ng malinis na polo. Matagal siyang tumingin sa akin, ang kanyang tingin ay nag-aatubili. Tulungan kita sa paghuhugas. Hindi pa ako nakakasagot nang biglang tumunog ang matalas na boses ng biyenan ko. Ang mga lalaki ay hindi dapat maglinis sa panahon ng pista. Babaeng trabaho iyon. Lumabas ka na. Tingnan mo kung nagalis na ng basura sa harapan. Malapit na ang mga bisita. Natigilan si Raymond. Tumingin siya sa akin. Pinagpigilan ang kanyang sarili at tahimik na lumabas. Alam ko na hindi niya gusto iyon.
ngunit hindi rin siya makatanggi. Hindi ko na siya sinisisi. May mga katahimikan na paulit-ulit na nangyayari hanggang maging ugali na. Bandang tanghaling tapat, habang nakayuko ako sa pagpupunas ng sahig malapit sa pintuan, narinig ko ang sasakyan na huminto sa labas. Ang tapat na tunog ng takong sa hagdan ay pantay at maayos. Bawat palakpak nito ay parang dumadagundong sa aking tainga. Ang aking puso ay biglang bumalik nang mabilis, hindi ko alam kung dahil sa pagod o sa pakiramdam na may darating na hindi maganda. Bumukas ang pinto. Sumugod ang malamig na hangin kasama ang amoy ng pabango at ang magagandang pakikipagkamay na pananaw. Una siyang pumasok si Aling Perla, ang kanyang mukha ay nagliliwanag, ang kanyang ngiti ay napakalaki, parang may tinatanggap na malaking karangalan. Bahagya siyang lumiko at itinuro ako ng tuwirang may malinaw na pagmamalaki. Sa sandaling iyon, nakaluhod pa rin ako sa sahig, may hawak na basahan at malakas siyang tumawa ng may malinaw na kahambugan. Nakita mo? Siya ang aming katulong. Ang pangungusap na iyon ay bumagsak sa malamig na sahig tulad ng mabigat na bato. Natigilan ako. Huminto ang galaw ng basahan sa aking mga kamay. Sa loob ng 1 segundo ay naging blanko ang aking isipan at pagkatapos 1,000 kaisipan ang sabay-sabay na dumating. Kahihiyan, poot, pait, ngunit higit sa lahat, isang malamig na pakiramdam na kumalat mula sa aking dibdib hanggang sa buong katawan ko. Itinangad ko ang aking ulo. Ang babaeng nakatayo sa harap ko ay elegante ang damit, maayos ang buhok, may kuwintas na perlas sa leeg. Nang malagpasan ng kanyang tingin ang aking mukha, natigilan siya. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay nagyelo. Ang kulay ng kanyang mukha ay nagbago ng napakabilis. Napansin ko ito kahit hindi pa ako nakabangon. Tinitigan niya ako tulad ng isang taong hindi makapaniwala sa nakikita. At pagkatapos ay ibinaba niya ng husto ang kanyang ulo. Ang kanyang boses, nanginginig at natitilihan, ay kumakalat sa biglaang natahimik na bahay. Ma'am, Director, bakit po kayo? Si Ma'am Christina po, dito, parang sinubukan ng hangin na lisanin ang silid. Nanatiling nakatayo si Aling Perla tulad ng estatwa. Ang ngiti ay nakabitin pa rin sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at takot. Sa sandaling iyon, lumabas si Raymond mula sa kwarto. Nang marinig ang mga salitang iyon, pumutla siya. Si Vilma, ang aking hipag, ay dumungaw mula sa kusina. May hawak pa rin na mangga at ang kanyang bibig ay nakabukas nang hindi makapagsalita. Ako naman, dahan-dahan kong ibinaba ang basahan, tumindig at tumayo ng tuwid. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang 1 ng Enero ng taong iyon ay ang opisyal na katapusan ng lahat ng aking pagtitiis, katapusan ng aking papel bilang isang sunod-surang manugang na matagal ko nang ginagampanan. Ang katahimikan na mas mabigat kaysa salita. Ang katahimikan sa bahay ay napakaigting. Maririnig mo ang tiktakan ng relo sa dingding at bawat tiktak ay parang dumadampi sa mga sentido ng lahat ng naroroon. Walang nagsasalita. Walang nakaalam kung saan magsisimula dahil ang mga salitang Ma'am Director ay nagwasak ng belo na maingat na pinanatili ng pamilyang iyon sa loob ng maraming taon. Si Aling Perla ang unang nagsalita. Natawa siya, ngunit ang tawa ay tuyo at pilit, walang nikatiting na natural na katatawanan doon. Ay naman, Letty, bakit ka magpapaloko? Anong direktor? Manugang ko ito. Probinsyana, nag-aalaga ng bahay. Sinasabi niya ito, ngunit iniiwasan ang aking tingin. Ang kanyang kamay ay mahigpit na kumapit sa laylayan ng kanyang damit na panfiesta at ang kanyang nanginginig na mga daliri ay nagpapakita ng kaligaligan na sinisikap niyang itago. Ang babae na nagngangalang Elena, si Letty, na tinatawag ng biyenan ko, ay nanatiling nakayukong bahagya, hindi makapagtaas ng tingin. Ang kanyang boses ay naging mahinahon at puno ng pagkahiya. Pasensya na po, Aling Perla, pero hindi po ako nagkakamali. Si Ma'am Christina po, ito siya ang pumirma ng kasunduan sa pakikipagtulungan ng aming kumpanya sa nakaraang quarter. Nakita ko po siya sa boardroom ng opisina.
Ang bawat salitang boardroom ng opisina ay kumampay ng dahan-dahan at malinaw sa silid tulad ng mga martilyo na tumatampal sa sahig. Lumabas si Vilma mula sa kusina. May hawak pa rin na hindi nabalatan na mangga. Ang kanyang bibig ay bukas ngunit walang lumalabas na salita. Si Raymond ay nanatiling nakatayo sa likod ng kanyang ina. Ang kanyang mukha ay pumuti at ang kanyang mga mata ay puno ng pinakamalalim na kaguluhan na nakita ko sa kanya. Huminga ako ng malalim at dahan-dahan na tumindig. Ang basahan ay maingat kong tiniklop at inilagay sa gilid ng timba. Isa lang itong maliit na galaw, ngunit sa aking kalooban, alam ko ito ang sandaling huminto na ako sa pagiging isang taong lagi na lang nakayukod sa sahig ng sarili niyang tahanan. Letty, tuloy po kayo sa sala. Mag-inom tayo ng tsaa. Sabi ko. Ang aking boses ay panatag, hindi malakas, hindi mababa. Nagulat si Letty, dali-daliging tumango. Sa kanyang tingin ay parehong paggalang at pagkakasalang nararamdaman. Oo po ma'am. Dahan-dahan na umurong si Aling Perla para papasukin ang bisita. Ngunit pagkatapos lahat ay umupo, binalikan niya ang kanyang dating tono, parang ang pagsasalita ng mas malakas ay makakatulong sa kanya na itago ang lahat ng naganap. Anak, bakit hindi ka nagsabi? Ikaw palang direktor. Tinatago mo sa pamilya, kaya napahiya ako. Kapistahan pa naman ngayon. Nasira na ang mood ng lahat. Lumingon ako sa kanya. Sa aking tingin ay walang sumbat. Isang napakataos at tapat na pagod lamang. Hindi ko naman itinatago. Hindi lang ako nagmamalaki. Natameme siya. Hindi ka nagmamalaki? Akala mo walang kwenta ang pagiging direktor? Kapag ganyang ugali mo, ipinapakita mo na hindi mo iginalang ang aming pamilya. Humakbang si Raymond pasulong. Nanginig ang kanyang boses. Chris, totoo? Ikaw talaga ang GM? Tumingin ako sa aking asawa. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay hindi na mga mata ng taong kasamang natutulog ko gabi-gabi. Ito ang mga mata ng isang taong unang napagtanto na ang kanyang asawa ay may sariling mundo mas malawak, mas mataas at nananatili siya sa labas ng mundong iyon sa loob ng 3 taon. Oo, maikli ang sagot ko. Nagtatrabaho ako bilang direktor pero kasama niyo pa rin akong manugang dito sa bahay. Hindi na mapigilan ni Vilma ang sarili niya. Ay nako. Si nanay, araw-araw nagsasabi na nakababad ka lang sa balikat ni Raymond. Bago matapos si Vilma, biglang lumingon si Aling Perla at mababang sinabi, huwag kang makialam, bata ka pa. Pagkatapos, muling humarap sa akin, pinababa ang boses ngunit may mapanuring tono. Kung direktor ka nga, siguro malaki-laki ang kinikita mo. Bakit wala akong nakikitang malaking ambag sa pamilya? Bahagya akong ngumiti. Ang ngiting iyon ay magaan, ngunit tumasak ng malalim sa biyanan ko. Nanay, minsan ba ninyo akong tinanong kung may kailangan ako o ang ine-explora lang ninyo ay kung ano ang mapapakuha ninyo sa akin? Natigil siya. Ang kapaligiran sa silid ay muli na namang naging mabigat. Ang aking biyenan na si Mang Erning, si Tatay Erning na tahimik na nakaupo sa sulok, dahan-dahang nagsalita. Tama na. Kapistahan ngayon, huwag kayong magaway. Anuman ang trabaho ni Chris, manugang natin siya. Magalang akong tumango. Hindi ko naman kailanman nakalimutan iyon, Tatay Erning. Pero hindi rin ako inakala na tatawagin akong katulong sa harap ng iba. Ang pangungusap na iyon ay nagsalita ng dahan-dahan, ngunit napakabigat, walang nakapagbigay ng kontra. Nginusnos ni Aling Perla ang kanyang mga labi, at sa kanyang mga mata ay kumikislap ang inis. Hindi siya humingi ng paumanhin. Suminghap lang siya ng malakas, parang siya ang nanagang partido. Sige na, lumipas na iyon. Kung manugang ko nga ang direktor, mas dapat pang magasal ng maayos at maging huwaran. Tumingin ako sa kanya, at sa loob ko ay may biglang umakyat na mapait ngunit malinaw na kamalayan. Sa mga mata ng biyenan ko, hindi ako kailanman naging tunay na manugang. Dati, katulong ako. Ngayon, pina-upgrade lang daw ako bilang isang kapakipakinabang na direktor at lubos akong sigurado
Ang 1 ng Enero ay simula pa lang dahil kapag nabunyag na ang lihim, ang susunod na susukatin ng tao ay ang iyong mga hangganan. Ang tanghalian na may malamig na pagkain. Sa tanghaling iyon, ang araw ng bagong taon ay kumikislap sa mga kahoy na bintana, nagtatambak ng mahaba at maliwanag na sinag sa kakahugas lang na sahig. Sa mesa ng sala ay nagbabaho ang tsaa, may mga kendi at ensalada, ngunit walang sinumang gustong lumapit. Ang kapaligiran ay mabigat pa rin, parang may isang malaking katotohanan na inilatag sa mesa at walang nakaalam kung dapat itong kunin o itaboy palayo. Si Letty ay nakaupo ng tuwid, ang kanyang mga kamay ay maayos na nakatiklop sa kanyang tuhod, ang kanyang mga asal ay perpekto, tulad ng isang bisitang pangnegosyo, ngunit ang kanyang tingin ay paminsan-minsang lumilipat sa akin, puno ng pagkakasala at pag-iingat, parang natatakot siyang magdulot ng karagdagang gulo sa pamamagitan ng maling salita. Si Aling Perla ay nagbago ng taktika. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, sinimulan niyang ibalik ang kanyang dating paraan ng pag-uugali, ang ugali ng isang taong tunay na naniniwala na siya ang sentro ng pamilyang ito. Christina, umubo siya. Maganda na nalaman natin na direktor ka. Natutuwa ako para sa iyo. Pero kung manugang ka sa bahay na ito, dapat maunawaan mo ang mga bagay-bagay. Kapistahan ngayon. Kapag pumunta ang mga tao at nakita kang naglilinis ng sahig, mag-iisip sila na hindi kami marunong magpalaki ng manugang, may pumiglas sa aking lalamunan. Kaya ang problema para sa kanya ay hindi ang pagtawag sa akin na katulong, kundi kung paano siya titingnan ng mga tao. Ano po ba ang dapat kong gawin ayon sa inyo? Dahan-dahan akong nagtanong. Sumagot siya nang walang pag-iisip. Kapag may bisita, magayos ka at upo lang, makiisa sa usapan. Ang gawaing bahay ay maaaring ipagpaliban. Direktor ka naman. Kapag nakita ka ng mga tao sa ganyang ayos, mahihiya rin ako. Tahimik akong natawa. Hindi sa tuwa kundi ang tawa ng isang taong katatawid lang ng mahalagang pagtuklas. Nahihiya po ba kayo dahil naglilinis ako ng sahig, nanay, o dahil tinawag ninyo akong katulong? Natameme siya. Binuksan niya ang bibig, ngunit nagbago ng isip. Sa halip, lumingon siya kay Letty nang may mapaghibig ng ngiti. Letty, naiintindihan mo naman. Siya lang ang batang babae dito sa bahay, kaya lahat ng gawaing bahay nahuhulog sa kanya. Pero dahil matagumpay na siya ngayon, pagkatapos ng kapistahan, pahihintulutan ko na siyang magpahinga ng kaunti. Pahihintulutan ko siyang magpahinga. Ang mga salitang iyon ay nagpalabo ng lahat ng mainit sa aking katawan. Kahit ngayon, kahit nabunyag na ang aking katayuan, nananatili pa rin akong isang taong pinahihintulutan o hindi pinahihintulutan. Si Raymond, na nakatayo sa tabi ko, ay nanatiling tahimik hanggang dito. Naramdaman ko ang tensyon sa kanyang mga kamay. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos sa akin, at sa wakas ay nagsalita. Mahinahon, ngunit matatag. Nanay, huwag na kayong magsalita ng ganyan. Asawa ko si Chris, hindi katulong. Biglang lumingon si Aling Perla. Ang kanyang tingin ay naging matalim. Ano ang mali ko? Kapag pumasok siya sa pamilyang ito, dapat niya alamin ang kanyang papel, o kaya ngayong direktor na siya, hahayaan na niya ang pamilya na maliitin. Marahang inilagay ko ang aking kamay sa kamay ni Raymond, hudyat na huminahon siya. Pagkatapos ay tumingin ako ng tuwid sa aking biyenan. Panatag ang aking boses, ngunit ang bawat salita ay may timbang. Hindi ko kailanman binabalewala ang pamilya, ngunit hindi rin ako papayag na mapahiyanang lang para lang maging komportable ang iba. Mabigat na huminga si Tatay Erning at hinaplos ang kanyang noo. Nanay, lumayo ka na. Tama si Chris. Kumislap ang mga mata ni Aling Perla sa kanya. Malinaw na hindi siya sanay sa pagtutol sa harap ng mga bisita. Ano ang alam mo? Ikaw lagi namang nagtatanggol sa kanya. Sa sandaling iyon, napagtanto ko hindi lang ako ang nabubuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng babaeng ito. Si Tatay Erning mismo ay matagal na ring namumuhay sa ilalim ng kanyang diktadura, at sa sandaling iyon, nag-vibrate ang aking telepono. May mensahe mula sa aking sekretarya.
Ma'am Christina, may natanggap kami mula sa HR, may tumawag na nagpakilalang kamag-anak ninyo at nag-inquire tungkol sa mga bakanteng posisyon. Nai-record namin ang tawag. Isang sandali akong ipikit ang aking mga mata. Hindi na kailangan pang magtanong kung sino. Itinangad ko ang aking tingin sa aking biyenan. Kayo po ba ang tumawag sa aking kumpanya? Nagulat siya ng bahagya. Sa kanyang mga mata ay lumitaw ang pagnanais na umiwas sa tanong. Pagkatapos ay inis na nagsalita. Tumawag ako. Ano naman? Ano ang masama kung tinutulungan ng kumpanya ang pamilya? Muling lumalim ang katahimikan sa silid. Dahan-dahan akong tumayo, walang galit, walang sigaw, ngunit ang aking postura ay nagpahinto sa lahat na tumingin sa akin. Nanay, naging direktor ako hindi para ipagmalaki ng pamilya at higit sa lahat, hindi para gamitin bilang kapalit ng paggalang. Huminto ako sandali at nagpatuloy. Kapag hindi ako direktor, tinawag ninyo akong katulong. Kapag direktor ako, gusto ninyo akong gamitin bilang instrumento. Wala sa dalawang iyon ang may kinalaman sa tunay na paggalang. Lumingon si Raymond sa akin, ang kanyang mga mata ay namula. Chris, patawarin mo ako. Napakatagal na kitang hinayaang tiisin ang lahat ng ito. Nang marinig ito ni Aling Perla, tunay na nagalit siya. Gusto ninyo bang sabihin na masama ako? Pinalaki kita, Raymond, at ngayon, tatalikod ka sa iyong nanay dahil sa isang babaeng hindi mo kadugo? Huminga ako ng malalim. Ayaw ko pong magaway. Ngunit kung magpapatuloy ito, kailangan ko nang magtakda ng mga hangganan. Anong mga hangganan? Aniya ng may paghamak. Tumingin ako sa kanya ng tuwid. Ang aking boses ay mapanganib na panatig. Ang hangganan sa pagitan ng manugang at katulong. Ang hangganan sa pagitan ng pamilya at kapangyarihan. At ang huli, ang hangganan ng paggalang. Sa labas, nagputukan ang mga paputok ng kapitbahay, paalala na nagpapatuloy pa rin ang kapistahan. Ngunit para sa akin, ang 1 ng Enero na iyon ay hindi na may kinalaman sa paglilinis o sa handaan. Ito ang araw na natutunan ko na huwag ibaba ang ulo kahit sa loob ng aking sariling tahanan. Pagkatapos ng mga salitang iyon, isang mahabang at mabigat na katahimikan ang bumaba sa bahay. Walang nagsalita agad, hindi dahil wala silang sasabihin, kundi dahil ang bawat isa ay nagtatanong sa sarili, kung ituloy pa natin ito, saan tayo pupunta? Si Aling Perla ang unang sumira ng katahimikan. Biglang tumayo siya. Ang kalampag ng kanyang tsinelas sa tiles ay malakas at matalim. Anong mga hangganan? Kapistahan ngayon, tapos nagsasalita ka na parang naghahain ng kaso sa korte. Ang kanyang boses ay tumataas, ang bawat salita ay parang tinatama ako ng tuwirang sa mukha. Noong pumasok ka sa bahay na ito, dapat kang mamuhay ayon sa batas dito. Wala kang kanlungan dati. Binigyan kita ng bubong, pinakain kita, at ngayon, dahil may titulo ka na, matuturo mo na ang buhay sa iyong biyenan. Nanatili akong walang galaw. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na ako natakot sa mga salitang iyon. Naging malinaw sa akin. Sa mga mata ni Aling Perla, ang lahat ng aking pagtitiis ay hindi kailanman itinuturing na paggalang o pagmamahal. Ito ay inaasahan natural na katungkulan at wala siyang pasasalamat doon. Humakbang si Raymond pasulong, humarang sa akin. Nanay, sobra na ito. Lumingon siya sa anak. Sa kanyang tingin ay magkahalong galit at lungkot. Sobra. Ipinanganak kita. Pinalaki kita. At ngayon sinasabi mo sa akin na sobra ang iyong nanay. Nagulat si Raymond. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos sa kanyang ina at nagsalita ng nanginig na boses. Gusto ko lang na may kapayapaan sa ating bahay. Tahimik akong natawa. Ang kapayapaan ay hindi katumbas ng pagtitimpi ng lahat, Raymond. Ang pangungusap na iyon ay nagpababa ng kanyang ulo. Alam ko na naiintindihan niya, ngunit ang pag-unawa ay hindi katumbas ng lakas ng loob na harapin ang katotohanan. At doon, dahan-dahan tumayo ang aking biyenan na si Tatay Erning. Inihilig niya ang kanyang mga kamay sa mesa, ang kanyang boses ay mababa at pagod. Upo ka na, Perla. Hindi ba nahihiya ka sa harap ng bisita?
Biglang lumingon si Aling Perla sa kanya. Ikaw pa, lagi ka namang kumukuha ng kanyang panig. Ayan, nangунyapi ka na sa amin. Tumingin ako kay Tatay Erning. Sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang pamilyar na kawalan ng lakas ng isang lalaking matagal nang naninirahan sa pamilya kung saan ang kanyang boses ay wala ng halaga. Tumayo si Letty, malinaw na hindi komportable. Maaga na lang po ako umuwi. Hindi ko inakala na ang aking pagdating ay magiging sanhi ng ganoong kaguluhan. Marahang nilapitan ko siya. Hindi kayo ang dahilan nito, Letty. Ang usapang ito ay matagal nang dapat mangyari. Tumingin siya sa akin nang may pinagsamang simpatya at paggalang. Hindi ko maisip kung paano ninyo natiis ang lahat ng ito ng ganoon katagal. Ngumiti ako dahil akala ko kung magtitiis pa ng kaunti, magkakaroon ng kapayapaan sa bahay. Tumango si Letty ng puno ng pag-unawa. Pagkatapos niyang umalis, ang kapaligiran sa bahay ay naging mas mabigat pa. Wala nang bisita. Wala nang dahilan para magpigil. Ang lahat ay nalantad ng walang patumangga. Nag-cross-arm si Aling Perla. Ang kanyang boses ay naging malamig. Sige, umalis na ang bisita. Sabihin mo, ano na ang plano mo? Tumingin ako sa kanya. Hindi tinatago ang aking tingin. Ayaw ko pong magaway. Gusto ko lang na mula ngayon, huwag na kayong tawagan akong katulong. Huwag kayong humiya sa akin sa harap ng iba. At huwag kayong makialam sa aking trabaho. Kung hindi ako sumasang-ayon, aniya ng puno ng paghamak. Nagtataga akong nagsalita, ang bawat salita ay malinaw. Lilipat ako sa ibang tirahan. Ang pangungusap na iyon ay pumutok sa sala tulad ng maliit na bomba. Biglang lumingon si Raymond sa akin. Chris, ano ang sinasabi mo? Tumingin ako sa aking asawa. Sa aking tingin ay walang galit, walang sumbat, isang tunay at matinding pagod lamang. Hindi kita iniiwan. Ngunit hindi ako makapamumuhay sa bahay kung saan ang aking halaga ay sinusukat sa pamamagitan ng kalooban ng aking ulo. Namulat ng malaki ang mga mata ni Aling Perla. Nagbabanta ka sa akin? Hindi. Umiling ako. Ipinapaalam ko lang ang aking pagpili. Mabigat na umupo si Tatay Erning at naghinga. Kapistahan pa naman. Narito na tayo sa ganito. Tahimik akong sumagot. Dahil nga kapistahan, ayaw ko na pumasok sa bagong taon na may daladalang lumang kahihiyan. Matagal na nakatayo si Raymond sa pagkamangha. Pagkatapos ay lumapit siya at tumayo sa tabi ko. Walang sinabi, ngunit nakatayo siya doon sa unang pagkakataon. Hindi siya umurong sa gilid. Nang makita ang eksena, ang mukha ni Aling Perla ay nagbago bawat segundo. Wala na siyang nasabi, lumingon na lang, pumasok sa kwarto at malakas na isinara ang pinto. Ang tunog ng pagsiksik ay kumabog sa aking dibdib, ngunit kakaibang bagay, hindi ko naramdaman ang dating kirot. Sa labas, ang maliwanag na araw ng bagong taon ay patuloy na nagliliwanag, at alam ko na ang 1 ng Enero na iyon kahit hindi ito mapayapa, ang unang araw na tunay na naituwid ko ang aking likod sa aking sariling buhay. Ang pagsiksik ng pinto ni Aling Perla ay nagiwan ng isang mabigat at nakakasarang katahimikan. Ang tunog ay hindi malakas, ngunit matagal pa itong narinig sa aking isipan tulad ng tuldok sa aking matagal na pagpipigil ng lahat alang-alang sa kapayapaan. Si Raymond ay nakatayo pa rin sa tabi ko. Tahimik siya, ngunit ang kanyang kamay na bahagyang ipinatong sa aking balikat ay bahagyang nanginginig. Alam ko na nalilito siya, nalilito sa pagitan ng kanyang tungkulin bilang anak at ng kanyang pagmamahal, sa pagitan ng babaeng nagbigay sa kanya ng buhay at ng babaeng kasama niya para sa natitirang araw ng kanyang buhay. Hindi ka ba nagsisisi? Napakahinang tinanong ni Raymond, parang natatakot siyang magingay. Umiling ako. Hindi. Nagsisisi lang ako sa sobrang tagal ng aking pagtahimik. Si Tatay Erning ay nakaupo sa sofa, ang kanyang magkasanib na mga kamay ay nakayapak sa kanyang tuhod. Matagal niyang tiningnan ako. Ang kanyang matandang mga mata ay malalim at pagod. Chris, kahit anong sinabi niya, huwag mong ilagay sa puso.
Ganyan na talaga ang ugali niya, sanay siyan sa ganyang paraan. Lumingon ako sa kanya, malambot ang aking boses, ngunit malinaw. Dahil nga sanay na siya, kaya nangyari ang lahat ng ito, Tatay Erning. Huminga siya ng malalim at hindi na sumagot. Ang huminga na iyon ay parang nahuli na pagkilala sa katotohanan. Papunta na sana ako sa kusina para kumuha ng tubig nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Aling Perla. Lumabas siya. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago na nang buo na wala ang galit, at sa lugar nito ay lumabas ang pamilyar na maskara ng malalim na damdamin at pakiramdam na siya ang biktima. Pamilyar na pagpapalit ng papel na nakita ko na ng libu-libong beses. Sige na, sabi niya. Mababa ang kanyang boses. Kapistahan, ayaw ko nang lumaki ito. Pero Chris, dapat mo rin akong maunawaan. Lahat ng sinasabi ko para sa kapakanan ng pamilya. Tumigil ako, ngunit hindi lumingon. Kung para sa pamilya, hindi sana ninyo tinawag akong katulong sa harap ng bisita. Bahagya siyang natameme, pagkatapos ay mabilis na naghanap ng ibang paraan, na ibulalas lang. Bakit naman pipigilan iyon? Minsan ang babae dapat magtimpi para magkaroon ng kapayapaan sa bahay. Lumingon ako at tumingin sa kanya ng tuwid. Nanay, isang salita lang ang sinabi ninyo, ngunit para sa akin, 3 taon iyon, muling naging mabigat ang hangin. Si Vilma, natahimik sa buong oras, sa wakas ay nagsalita kalahating curious, kalahating ingat. Ate Chris, kung direktor ka nga, siguradong sobrang busy mo, ibig sabihin hindi ka na mag-aalaga ng bahay. Ang tanong ay tila walang malay, ngunit tumingin ito ng tuwid sa target tulad ng isang karayom. Tumingin ako kay Vilma at dahan-dahang sumagot. Kung mag-aalaga ako ng bahay o hindi, depende hindi sa aking posisyon, kundi kung iginagalang ba ako dito. Natahimik si Vilma. Agad na pumasok si Aling Perla, nakita ninyo. Nagsimula na siyang magpalaki ng ulo. Kahit anong direktor, paano makikipag-usap ng ganyan sa matatanda? Hindi na mapigilan ni Raymond ang sarili niya. Nanay, si Chris ay hindi nagasal ng masama. Ikaw, tumahimik ka. Habang hindi pa ako tapos magsalita, wala kang karapatang sumagot, sigaw niya. Kumuwasig si Raymond. Nakita kong kumiling ang kanyang mga balikat tulad ng bata na sanay nang pinaputol sa kalagitnaan ng kanyang salita. Sa sandaling iyon, naunawaan ko ang isang napakamahalagang bagay. Si Raymond ay hindi lang kulang sa lakas ng loob na depensahan ako. Kailanman ay hindi siya natututo kung paano depensahan ang kanyang sarili. Humakbang ako pasulong at tumayo sa gitna ng silid. Nanay, sabihin ko ng malinaw, hindi na ako makikipagtalo pa kung sino ang tama o mali. Nagtatakda na lang ako ng mga alituntunin. Nag-cross arm siya at inis na ngumisi. Anong mga alituntunin? Una, dahan-dahan akong nagsalita, hindi ko tatanggapin na tawagan akong kasambahay, alipin o anumang salitang nagpapaba sa aking dignidad bilang tao. Pangalawa, hindi kayo may karapatang gamitin ang katayuan ng kamag-anak ng direktor para makialam sa aking trabaho. At pangatlo, huminto ako. Kung hindi susundin ang mga ito, lilipat ako. Sa pagkakataong ito, walang tumatawa. Si Aling Perla ay tinitigan ako. Sa kanyang tingin ay nagtatalo ang galit at pagiging mapanuri. Binabantaan mo ba ako nang aalis ka? Hindi iyan banta, sagot ko. Iyan ang aking huling linya. Biglang tumayo si Tatay Erning. Tama na, ang bahay na ito ay hindi palengke. Tignan mo ang sarili mo, Perla, at alalahanin kung paano namuhay si Chris dito sa lahat ng mga taong ito. Lumingon si Aling Perla sa kanya. Ang kanyang mga mata ay namula. Ikaw rin nasa gilid din ng asawa ng anak ko. Ibig sabihin, ako na lang ang may kasalanan. Walang sumagot. Ngunit ang katahimikang iyon na rin ang sagot. Inusisa niya ang aming mga mukha isa-isa pagkatapos ay malamig na ngumiti. Sige, tingnan natin kung gaano kayo katagal nang walang bahay na ito, sabi nito. Lumingon siya at lumakad papasok ng bulwagan. Si Raymond ay nakatayong parang inukit sa lugar. Chris, ang sabi ng nanay. Tumingin ako sa kanya
At sa unang pagkakataon ay ganito ang aking sinabi ng ganap na malinaw. Hindi ako natatakot na umalis. Natatakot lang akong manatili at patuloy na mamuhay ng nakayukod. Sa labas, mula sa kabilang patio ng kapitbahay, may tumugtog ng matandang masayang awit sa kapistahan. Ngunit sa aking kalooban, sa sandaling iyon, isang ibang pinto ang nagsara ang pinto ng walang kondisyong pagtitimpi. At alam ko na mula ngayon, ang kuwento ay hindi na umiikot sa tanong kung sino ang tama. Ang tanong ngayon ay, sino ang mayroon ng lakas ng loob na magbago? Ang ikalawang kalahati ng ika-2 ng Enero ay lalong mabigat kaysa inaasahan ko. Walang nagsalita sa hapunan. Ang makulay na handaan ay nanatili sa mesa, ngunit matagal na itong lumamig. Ang kare-kare ay natuyo na. Ang lumpia ay nagiging matigas, perpektong salamin ng kapaligiran sa bahay. Kasaganaan sa labas, kawalan at lamig sa loob. Bumalik si Aling Perla mula sa kanyang kwarto, nagbihis na ng damit pangbahay. Ang kanyang mukha ay kahangahangang panatag, walang sigaw, walang katatagan. Dahan-dahan siyang lumakad, madalas humahingang malalim. Ang buong anyo niya ay nagpapakita na ang buong mundo ay hindi makatarungan sa kanya. Sige na, kapistahan naman. Ayaw kong magaway, sabi niya sa malalim, malungkot na boses. Kapayapaan lang ang gusto ko para sa ating pamilya. At kung may nasabi man ako, sa pagmamahal naman. Nakinig ako, ngunit hindi sumagot. Masyadong alam ko na ang pagpapalit ng tono na ito, hindi ito hinihingi ng paumanhin, ito ay para baligtarin ang sitwasyon para sa kanyang kapakanan. Agad na lumambot si Raymond. Nanay, kapistahan nga. Pag-usapan na lang natin ito pagkatapos. Tumingin ako sa aking asawa ng walang sumbat, ngunit ang aking puso ay sumikip. Naunawaan ko, kung tatahimik na naman ako ngayon, lahat ay babalik sa dati. Magiging katulong na naman ako noon. May pagkakaiba lang na alam na nila ang aking tunay na halaga. Lumingon si Aling Perla sa akin at ang kanyang boses ay naging parang pulot-pukyutan. Chris, naiintindihan ko na nasaktan ka, pero subukan mong ilagay ang sarili mo sa aking kalagayan. Matanda na ako, sanay na sa lumang paraan, at ikaw bata ka, may pinag-aralan, matagumpay. Minsan, hindi ko maisip bago nagsalita. Bahagya akong tumango. Naiintindihan ko na sanay kayo sa lumang paraan, nanay. Ngunit ang lumang paraan ay hindi nagbibigay ng karapatang humamak sa iba. Bahagya siyang nakunot ang noo, ngunit mabilis na lumipat ng paksa. Sige, kalimutan na ang tungkol sa katulong. Isa lang iyon, kapistahan naman. Kung magaway tayo, tawagin tayo ng mga tao ng masama. Tumingin ako ng tuwid sa kanya. Nanay, hindi ako nag-aaway. Tinitiyak ko lang na hindi na ito maulit. Sa sandaling iyon, ang kanyang ngiti ay ganap na nawala. Bandang gabi, ang telepono ni Aling Perla ay hindi tumitigil sa pagtawag. Lumabas siya sa bulwagan para sumagot. Ngunit nagsalita ng sapat na malakas para marinig ng buong bahay. Oo mare, kumusta? Hindi, wala naman. Basta ang manugang ko nagpapalaki na ng ulo. Sinabi ko lang sa kanya ng konti, nagalit na. Oo, ganyan na ang kabataan ngayon. Hindi mo na masabihan. Bawat salita ay malinaw na nakakabot sa aking tainga. Tumingin sa akin si Vilma ng kalahating curious, kalahating nag-iingat. Ate Chris, sinasabi ni nanay sa mga tita na nagasal ka ng masama sa kanya. Mapait akong ngumiti. Hindi. Sinasabi ng nanay na siya ang biktima. Ilang sandali ang lumipas at nag-vibrate ang telepono ni Raymond. Tumingin siya sa screen at nahiya ang kanyang tingin sa akin. Tita Alma. Kinuha niya ang tawag. Hindi ko narinig ang nasa kabilang dulo, ngunit dahan-dahang lumambot ang boses ni Raymond. Hindi tita, hindi ganon. Oo. Naiintindihan ko. Oo. Kakausapin ko si Chris. Ibinaba niya ang telepono at huminga ng malalim. Si Tita Alma, sabi niya, malungkot daw si nanay. Sabi rin niya, dahil manugang ka, dapat ka umayon para matahimik ang nanay sa kapistahan. Matagal akong tumingin kay Raymond.
Nakita mo, hindi humingi ng paumanhin si nanay. Nagpunta siya sa lahat para isalaysay kung gaano siya kalungkot. Tumahimik siya. Nagpatuloy ako nang hindi nagpapataas ng boses, ngunit napakalinaw. Kung susuko ako ngayon, bukas ay tatawagin niya akong katulong muli. May dagdag lang ngayon katulong na direktor. Itinangad ni Raymond ang kanyang ulo. Talagang nagulat siya. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakahiga ako, nakatingin sa kisame. Naririnig ko ang banayad na ubo ni Aling Perla sa kabilang kwarto, ang kalampag ng paa ni Tatay Erning, ang tahimik at mabigat na buntong hininga ni Raymond sa tabi ko. Bandang hating gabi, mahinang nagtanong siya, "Chris, kung hindi talaga magbabago si nanay, aalis ka ba talaga?" Hindi ako lumingon sa kanya. Sinabi ko na hindi ako nagbabanta, basta hindi na ako babalik sa dating paraan. Matagal siyang tumahimik. Pagkatapos, ang kanyang boses ay nagkaputol-putol. Natatakot akong mawala ang nanay. Ngunit, natatakot din akong mawala ka. Sa unang pagkakataon, narinig ko si Raymond na nagsalita ng ganoon katotoo. Lumingon ako sa kanya. Hindi mo kailangan piliing talikuran ang isa. Kailangan mo lang piliin ang tama. Sa labas ng bintana, ang banayad na hanging gabi ng Enero ay umuga ng mga sanga ng punong-puno ng lamig sa patio. Maganda, ngunit napakabura. At naunawaan ko mula sa sandaling ito, ang labanan ay hindi na limitado sa sala. Lumawak na ito sa mga tsismis, sa mga tawag sa mga kamag-anak, sa mga salitang sinasabi raw para sa kapakanan ng pamilya. Ang umaga ng ika-3 ng Enero ay mahangin. Maagang nagising, tulad ng ugali, ngunit sa pagkakataong ito, hindi agad tumakbo sa kusina, hindi agad sumunggab ng basahan. Umupo lang ako sa tabi ng bintana, naghanda ng mainit na tsokolate at tahimik na pinagmasdan ang mga tanawin sa labas. Iba ang kapaligiran sa bahay. Walang nagutos sa akin, walang narinig na makapangyarihang boses ni Aling Perla. Sa halip, may nag-iisip na katahimikang nakabighani, parang lahat ay naghihintay kung ano ang aking susunod na hakbang. Nang magising si Raymond ng mas huli, matagal siyang nakatayo sa pintuan ng kwarto, tinitigan ako. "Wala kang gagawin?" Lumingon ako at bahagya akong ngumiti. Ika-3 ng Enero ngayon. Pahinga ko ito. Tumango siya, ngunit nakikita pa rin ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Naunawaan ko siya. Para sa kanya, ang aking pagbabago ay hindi kaginhawahan, isang senyas ito na ang lahat ay lumabas na sa dating daluyan. Ang almusal ay lumipas sa katahimikan. Si Aling Perla ay nakaupo sa ulo ng mesa, mabagal na kumakain, madalas humahingang malalim. Si Tatay Erning ay tahimik na kumain at lumabas na para magalis ng dahon sa bakuran. Si Vilma, habang inuguya ang tinapay, ay paminsan-minsang tumitingin sa akin, parang sinusuri ang isang ganap na bagong tao. Sa wakas, ibinaba ni Aling Perla ang kanyang tinidor at tumingin ng tuwid sa anak. "Raymond, punta ka sa kwarto ko ng ilang minuto. Kausapin kita." Bahagya ay sumikip ang aking dibdib. Alam ko na ang usapang ito ay hindi maiiwasan. Nagsara ang pinto. Hindi ko narinig ang mga salita. Ngunit naramdaman ko ang mga tono ni Aling Perla mataas, pagkatapos ay pababa, maalon ang saloobin. Sa isang sandali, malinaw kong narinig. "Wala na akong iba kundi ikaw. Kung aalisin mo rin ako, ano na ang matitira sa akin?" Ang pangungusap na iyon ay tulad ng isang hindi nakikitang silo na umapit sa leeg ni Raymond at sa akin rin. Pagkaraan ng mga 20 minuto, bumukas ang pinto. Lumabas si Raymond. Mapuputlang-putla ang kanyang mukha dahil sa pagod. Hindi siya tumingin sa akin. Lumakad lang ng tuwid sa labas at matagal na nakatayo sa may pintuan ng bahay. Lumabas ako sa likod niya, hindi nagtanong, naghintay lang. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya ng mapaos. Sinabi ng nanay, "Kapag pinayagan kitang lumipat, wala na siyang anak na lalaki." Pinipiko ang aking mga kamay hindi sa gulat, kundi sa sakit para sa kanya. "Ano naman ang sa tingin mo?" Tanong ko. Lumingon siya. Sa kanyang mga mata ay wala ng pagnanais na umiwas sa sagot. Puno ito ng panloob na pakikipaglaban. "Ayaw kong mawala ang nanay.
ngunit hindi na rin kaya kong panoorin kang mapahiya. Ito ang unang pagkakataon na sinabi ito ni Raymond ng malakas. Hindi siya matibay, hindi siya malakas, ngunit ito ay katotohanan. Tumango ako. Hindi kita pinipilit pabayaan ang iyong nanay. Hinihingi ko lang sa iyo na tumayo sa tabi ng katotohanan. Ibinaba niya ang kanyang ulo, ngunit sinabi ng nanay, maari kang mapalitan ng asawa, ngunit ina ay nag-iisa lang. Ang mga salitang iyon ay pumutol tulad ng manipis na talim, hindi malalim, ngunit sapat para lumamig ang loob. Huminga ako ng malalim. Sabihin mo sa nanay ito. Totoo na maaring mapalitan ng asawa, ngunit ang asawang handang manatili at tiisin ang kahihiyan para mapangalagaan ang pamilya ninyo, hindi palaging madaling hanapin. Matagal na tumingin si Raymond sa akin at nakita ko kung paano ang isang bagay ay nasira sa kanyang tingin at muling nabuo. Bandang tanghaling tapat, tinipon kami ni Aling Perla sa sala. Umupo siya ng tuwid at seryoso. Sasabihin ko ng tuwiran, hindi ko papayagan na ang manugang ko ay magbanta ng paglipat sa aming pamilya. Mula pa noong una, hindi kailanman nangyari sa aming angkan na inabandona ng babae ang tahanan ng kanyang asawa. Magalang na tumayo ako. Hindi ko iniiwanan ng sinuman. Pinipili ko lang na mamuhay ng may paggalang. Inilipat niya ang kanyang matalas na tingin sa anak. Raymond, sagutin mo. Sino ang pipiliin mo, ang ina o ang asawa? Parang huminto ang huminga ng buong bahay. Tumayo si Raymond. Nakita ko kung paano nanginig ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa kanyang ina pagkatapos sa akin at nagsalita ng dahan-dahan, parang matagal niyang pinag-isipan ito. Wala akong iniiwanan, nanay. Huminto siya, huminga. Pero kung pipilitin mo akong pumili, pipiliin kong protektahan ang aking asawa. Walang naghanda sa mga salitang iyon. Kahit ako, namangha si Aling Perla. Ano ang sinabi mo? Narinig mo ako, nanay. Mas tumibay ang kanyang boses. Si Chris ay walang pagkakamali at hindi na ako papayag pang insultuhin siya. Nasira ang katahimikan. Namangha si Vilma. Si Tatay Erning, na nakatayo sa tabi, ay tumingin sa anak nang may halong gulat at malinaw na kaginhawahan. Nanginig si Aling Perla at nagsimulang umiyak. Kaya para sa iyo, walang halaga na ang iyong ina. At ngayon, nabara si Raymond sa lalamunan. Hindi ganoon, nanay. Ngunit hindi ka maaaring gamitin ang pagmamahal mo sa akin para saktan ang aking asawa. Nakatayo ako at naramdaman ko kung gaano kabilis tumibok ang aking puso, hindi sa tagumpay, kundi sa malinaw na pag-unawa. Sa sandaling iyon, nilampasan ni Raymond ang sariling limitasyon ng kanyang takot. At alam ko, pagkatapos ng mga salitang iyon ng isang lalaki, walang pabalik. Pagkatapos ng umagang iyon ng ika-3 ng Enero, tumigil ang mga sigawan sa bahay, ngunit ang katahimikang dumating ay lalong nakakatakot. Hindi ito kapayapaan. Ito ang nag-iipon na tensyon, kung saan ang bawat isa ay nagkakalkula ng kanilang susunod na hakbang. Si Aling Perla ay hindi na nakikipag-usap sa akin. Hindi na rin siya nakatingin ng tuwid sa akin. Ngunit sa tuwing dadaan siya, nararamdaman ko ang kanyang mabilis at malamig na tingin. Ganyan ang tingin ng isang tao sa isang bagay na bigla na lang nawala sa kanyang kontrol. Si Raymond ay nagsimulang gumawa ng mas maraming paraan para makausap ako, mas madalas na nagtatanong kung kumusta, mas madalas na nakikipagkwentuhan. Ngunit nakita ko rin ang bigat na hindi pa nawawala sa kanyang kalooban. Ang kanyang ina ay hindi humingi ng paumanhin. Umurong lang siya para maghanda. Nang hapon ng araw ding iyon, habang nakaupo ako sa beranda at inaayos ang mga trabaho, sa pamamagitan ng telepono mga naiipon sa mga holiday, dahan-dahang lumapit si Vilma. Ate Chris, pwede bang magtanong? Ibinaba ko ang telepono. O siya. Inayos niya ang laylayan ng kanyang jacket at nagsalita ng parang natatakutang magbago ng isip. Dahil direktor ka, siguro may nangangailangan kayong tao sa kumpanya. Marami akong kakilala na nakakapasok sa malalaking opisina. Gusto ko rin subukan. Kahit sa anong posisyon, basta sa opisina, gusto ko lang ng respetadong trabaho para hindi na mahiya sa mga kakilala.
Tumingin ako kay Vilma. Walang inis, walang gulat. Alam ko na darating ang sandaling ito. Anong posisyon ang gusto mong subukan? Tanong ko. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Kahit ano. Basta nasa opisina. Prestihiyoso lang. Natigil ako sa mga salitang iyon. Gusto mo bang magtrabaho dahil sa trabaho mismo? O dahil sa prestihiyo? Nagalinlangan siya ng sandali at mahinang sumagot. Pareho na. Tumango ako. Kung ganoon, sasabihin ko ng tuwid. Sa aming kumpanya, tinatanggap ang mga tao batay sa kakayahan, hindi sa koneksyon. Maari kang magsumite ng resume sa pangkalahatang paraan. Kung makapasok ka sa interview, makakapagtrabaho ka. Nawala ang ngiti ni Vilma. Ayaw mo talaga akong tulungan. Magkamag-anak naman tayo. Tumingin ako sa kanya ng tuwid. Dahil nga magkamag-anak, higit na hindi ko maaaring labagin ang mga patakaran. Nginuya ni Vilma ang kanyang labi at hindi sumagot, ngunit habang aalis, naririnig ko ang kanyang bulong halos para sa kanyang sarili. Talaga lang, naging direktor at nagbago na ng tuluyan. Nang gabing iyon sa hapunan, biglang nagsalita si Aling Perla sa isang palayaw na tono, ngunit narinig ng lahat. Vilma, ikaw ay matanda na. Dapat ka na makahanap ng maayos na trabaho. Hindi naman lahat ay masuwerte na maging direktor at biglang makalimot sa pamilya. Ibinaba ko ang aking tinidor. Tumingin si Raymond sa kanyang ina. Nanay, ano ang ibig mo? Malamig siyang ngumiti. Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Yumaman ang tao. Nagsimulang hamakin ang mahirap. Nagkaroon ng kapangyarihan. Nalimutan ang pinanggalingan. Walang nagsalita pa. Ngunit naunawaan ko na ang bago na bersyon ng kwento ay nagsisimula ng pumalit. Pagkaraan ng 2 araw, nang bumalik na ako sa opisina pagkatapos ng holiday, pumasok ang aking sekretarya sa aking kuwarto nang may napaka-espesyal na ekspresyon sa mukha. Ma'am Christina, may kailangan po akong sabihin. Ano na naman? Mula sa HR po ilang aplikante ang nagbawi ng kanilang resume. Sinabi nilang may nagpapalabas na tsismis na ang mga posisyon sa aming kumpanya ay napupunta sa mga kamag-anak ng general manager. Ayaw na nilang magaksaya ng oras. Mahigpit akong kumuyom ng kamao. Saan nanggaling ang tsismis? Nagalinlangan ang sekretarya. May isa pong tumawag na nagpakilalang kamag-anak ninyo. Hindi na ako kailangang magtanong pa. Sa oras ng tanghalian, tumunog ang aking telepono. Si Aling Perla, kinuha ko ang tawag. Oo po, nanay. Ang kanyang boses ay malungkot. Chris, may narinig akong hindi magandang tsismis tungkol sa iyong kumpanya. Nag-aalala talaga ako sa iyong reputasyon. Kaya naman tumawag ako sa iba-iba para ipagtanggol ka. Isinara ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Ipinagtanggol ninyo ako o gumawa kayo ng bagong kwento, nanay? Nanahimik ang kabilang dulo, pagkatapos ay naging matalim ang kanyang boses. Huwag kang matigas ng ulo. Ano ang masama sa pagtutulungan ng kapatid ni Raymond? Natatakot ka sa tsismis ng nagunsap, ngunit hindi ka natatakot sa tsismis na walang puso ka. Binuksan ko ang aking mga mata. Nanay, kung matatakot ako ngayon at lalabag sa patakaran, bukas ay mawawala ko na ang karapatang hawakan ang aking posisyon. Ibig sabihin, mas mahalaga ang kumpanya kaysa pamilya. Aniya, dahan-dahan at malinaw na sinagot ko. Pinipili ko ang tama, hindi ang maginhawa. Nang gabing iyon, matagal na bumalik si Raymond. Naupo siya sa tabi ko, mukhang pagod na pagod. Chris, tinawagan ako ng mga tita. Sabi nila, nagpapalalaki ka raw ng ulo at wala ka nang pakialam sa pamilya. Tumingin ako sa kanya. Naniniwala ka ba sa sinabi nila? Umiling siya. Hindi. Ngunit pagod na akong makikinig sa lahat ng ito. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi ko kayang mamuhay para masiyahan ang lahat. Kayang-kaya ko lang mamuhay nang hindi ko ikahihiya ang sarili ko. Sa labas, nagsimulang umuran ng mahinahon isang banayad na ulan na tanda ng pagbabago ng panahon. At naging malinaw sa akin. Kapag hindi makuha ng mga tao ang gusto nila mula sa iyo, gagawin nila kang kontrabida sa kanilang sariling kwento.
Kinabukasan, mas maaga akong dumating sa opisina kaysa karaniwan. Ang lungsod, pagkatapos ng holiday, ay hindi pa ganap na nagigising, ngunit sa aking kalooban ay wala ng puwang para sa pagka-relax ng kapistahan. Alam ko na ang mga tsismis ay hindi basta-basta lumalabas sa sarili. May layunin ang mga ito at kinakain ng katumbasang kapitagan ng mga tinamaan. Bago pa ako maupo, tumunog ang panloob na telepono. Ma'am Christina, kailangan po kayong makausap ng HR ng urgent. Mas matigas ang boses ng aking sekretarya kaysa karaniwan. Pagkaraan ng 10 minuto, nakaupo ako sa maliit na conference room kasama ang HR director at ang corporate lawyer. Sa mesa ay may bunton ng mga printout, mga log ng tawag, mga liham ng reklamo, at mga screenshot ng mga chat sa mga close group ng mga aplikante. Tingnan ninyo po, sinabi ng HR director. Ang isang babaeng nagpakilalang biyena ng general manager ay tumawag at humingi na mairekomenda ang kapatid ng asawa ng GM para sa bakanteng posisyon. Pagkatapos nito, kumalat ang tsismis na ang aming kumpanya ay nagtatanggap lang ng pamilya. Tiningnan ko ang mga pahina, bawat salita ay pamilyar, hindi sa nilalaman kundi sa paraan ng pagsasalita. Ang nagpapanggap na pagmamalasakit habang naghahasik ng duda. May audio recording? Tanong ko. Tumango ang lawyer at naglagay ng maliit na USB drive sa mesa na i-record ng HR ayon sa regulasyon. Hindi ko ito pinakinggan ng ngayon. Alam ko na kung pakikinggan ko ito, makikialam ang damdamin. Kailangan ko ng malamig na ulo. Mag-issue ng internal memo sa buong kumpanya ngayon din, sinabi ko. Linawin ang 3 bagay. Ang proseso ng pagtatanggap ng empleyado, ang mahigpit na pagbabawal sa nepotismo, at ang babala laban sa pagsasalita ng kinakatawan ang pamamahala. Nagatubili ang HR Director. Ma'am Christina, kung opisyal nating haharapin ito, maaring makaapekto ito sa inyong pamilya. Tumingin ako sa kanya ng tuwid. Kung hindi natin gagawin ito, makakaapekto ito sa kumpanya at ang aking pamilya. Aayusin ko iyon ng sarili ko. Ang memo ay naipadala bago magtanghalian. Maikli, malinaw, walang pangalan, ngunit sapat na kaigting para putulin ang anumang usapan. Bandang hapon, tumawag ang isang matandang kasosyo sa negosyo. Chris, may narinig akong iba't ibang kwento, ngunit kilala kita, kaya diretso na ako nagtanong. Huminga ako ng may kaginhawahan. Salamat sa pagtanong. Kung kikilos ka ng bukas, walang dapat ikatatakot. Totoo iyon. Mas masama kapag nagtatago, sagot niya. Ang mga salitang iyon ay nagkumpirma na tama ang aking ginagawa. Ngunit nang makauwi, ibang kapaligiran ang naghihintay sa akin. Si Aling Perla ay nakaupo sa sala. Ang kanyang mukha ay nangangayelo. Sa harap niya ay isang smartphone na nakalipat ang screen. Magaling. Sinimulan niya nang walang panimula. Nagpadala ng memo sa buong kumpanya, pinalalabas akong masama sa lahat, ibinaba ko ang aking bag at panatig na sumagot. Kumilos ako ayon sa patakaran, walang pangalang nabanggit, ngunit naramdaman ng lahat. Iyon nga, sumalpak siya ng palad sa mesa. Dahil naunawaan nila na ako ang tinutukoy. Pinailabas mo akong masama sa harap ng lahat. Lumabas si Raymond mula sa kwarto at tumayo sa pagitan namin. Nanay, ang kumpanya ay kailangan ng ganoong patakaran. Tumahimik ka, sigaw niya. Ikaw pa rin ang nagtatanggol sa kanya. Pinababa ko ang aking boses. Nanay, hindi ko kayo pinahiya. Ngunit hindi rin ako magtatakip ng pagkakamali ng sinuman kahit kamag-anak. Mapait siyang ngumiti. Ibig sabihin, mas mahalaga sa iyo ang kumpanya kaysa karangalan ng iyong biyenan. Sumagot ako ng hindi nag-aalangan. Ang karangalan ay hindi na sa pagpapanggap na hindi nakikita ng lahat ang pagkakamali. Iyon ang huling patak. Maayos, biglang tumayo siya. Kung ganoon ka kawalang puso, sabihin ko ng tuwiran mula ngayon, hindi ko na kailangan ng ganitong manugang na direktor. Walang nagsalita. Si Tatay Erning ay nakatayo sa sulok ng silid, ang kanyang mga mata ay napakamalungkot.
Si Vilma ay ibinaba ang kanyang ulo, iniiwasan ang aking tingin. Si Raymond ay mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Pinagmasdan ko ang bahay na iyon. Ang bahay kung saan bawat tile sa sahig ay aking hinugas, kung saan bawat masakit na salita ay nilunok ko. At pagkatapos ay nagsalita ako ng napakahinahon, ngunit napakalinaw. Hindi ko kailanman gusto na mapili sa pagitan ng trabaho at pamilya. Ngunit kung kailangan ng pamilya na isakripisyo ko ang aking konsyensya, iyon po, hindi ko magagawa. Sa labas, nagliwanag na ang mga ilaw ng kalsada. Ang lungsod ay lumubog sa gabi, ngunit sa aking kalooban, sa wakas, lahat ay naging maliwanag. Nang gabing iyon, halos hindi ako natulog. Hindi sa takot, sa aking isipan lang paulit-ulit ang isang tanong para kay Aling Perla. Ano ang mas mahalaga? Ang pamilya o ang mukha? Ang pagmamahal o ang kontrol? Umaga ng ika-4 ng Enero, pagkalabas ko sa kwarto, si Aling Perla ay nakaupo na sa sala. Nakasuot siya ng mahigpit na madilim na damit. Maayos ang buhok. Tuwid ang likod ang postura ng isang hukom na handa nang magbigay ng hatol. Sa mesa sa harap niya ay isang makapal na puting sobre na may pera. Chris, aniya ng malamig. Upo ka, kailangan nating mag-usap ng seryoso. Si Raymond, nakasunod ko, ay mahinang bumubok. Maging panatag lang. Tumango ako, inilabas ang isang silya at umupo ng kaharap niya. Sa mga nakaraang araw, pinailabas mo akong kahiya-hiya sa harap ng buong pamilya, ng mga kaibigan, ng lahat. Sinimulan niya. Tumatawag ang mga tao at nagtatanong, Perla, direktor na ang manugang mo? Bakit ganyan ang pakikitungo niya sa iyo? Naiintindihan mo ba kung gaano ako kahiya? Tumingin ako sa kanya ng tuwid. Hindi ko ikinukuwento ang aming mga pangaraw-araw na buhay sa iba. Ngunit nagpadala ako ng memo sa trabaho. Iyon nga, tinapik niya ang mesa ng malakas. Pinahintulutan mong malaman ng lahat na ako ang tumawag para sa kapatid ni Raymond. Hindi ba iyan kahihiyan para sa isang ina? Huminga ako ng dahan-dahan. Nanay, kung hindi nag-i-issue ng memo, hindi rin sana nagpadala ng memo. Una ang tawag. Sandaling natameme siya, pagkatapos ay muling sumalpak. Huwag kang sumagot sa akin ng ganyan, pakinggan mo ako ng mabuti. Napunta na ang lahat sa malayo at ayaw ko nang pahabain ito. Inurong niya ang makapal na sobre sa akin. Ito ay pera na aking ipon. Kunin mo. Ituturing nating bagong taong regalo ito. Ngunit kapalit, mula ngayon ay dapat kang kumilos nang naaangkop sa isang mabuting manugang. Ang trabaho ni Vilma, hindi na kita hahanapin, ngunit bawat buwan dapat kang magambag ng tiyak na halaga sa pamilya para makita ng mga tao na hindi ka walang utang na loob. Nagulat si Raymond. Nanay, ano ang sinasabi mo? Hindi ko man lang tiningnan ang sobre. Binibili ba ninyo ang aking katahimikan, nanay? Namulat ng malaki ang kanyang mga mata. Anong pagbili? Ito ay tungkulin. Direktor ka. Malaki ang kita. E ano ang mga magulang ng asawa ay mabubuhay lang sa kanilang pensiyon? Tumingin ako kay Tatay Erning. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nanahimik. Ang katahimikang iyon ay mas masakit kaysa sigaw. Hindi ko kailanman umiwas sa aking mga responsibilidad, sabi ko. Ang pagkain, ang gastos sa bahay, ang regalo sa kapistahan palagi kaming nagbibigay ni Raymond. Ngunit hindi ako papayag na gamitin ang pera bilang sukatan ng aking halaga dito sa bahay. Kinagtiyapan ni Aling Perla ang kanyang ngipin. Ibig sabihin, hindi ka sumasangayon. Hindi ka sumasangayon na lumagi sa inyong lugar. Sige, sabihin ko ng tuwiran. Kung direktor ka, kung malaki ang kita mo, tungkulin mo na magdala ng tiyak na halaga bawat buwan. Kung hindi, mag-impact na kayo ng gamit ninyo at lumabas dito sa aming bahay. Huwag kayong magabala pang lumapastangan sa bahay namin. Matinding katahimikan sa silid. Lumingon si Raymond sa kanyang ina, Nabara. Nanay, kausapin mo ba ang aking asawa tungkol sa pera sa ganyang tono? Tungkol sa pera ba ang lahat? Aniya. Sa panahon ngayon, lahat ay sinusukat sa pera. Tumayo ako nang hindi nagpapataas ng boses, walang pagkukulog.
Nanay, sasabihin ko, sa huling pagkakataon, handa akong mag-alaga sa mga magulang kapag ito ay batay sa kusang loob at mutual na paggalang. Ngunit hindi ako magbabayad para maturing na tamang manugang. Lumingon ako sa aking asawa, hindi kita pinipilit pumili. Ngunit hindi ako mananatili dito kung ang aking halaga ay sinusukat sa kapal ng sobres na iyon. Matagal na tumingin si Raymond sa akin, pagkatapos ay lumingon sa kanyang ina. Sa pagkakataong ito, hindi na siya umiwas sa salungatan. Nanay, kung magpapatuloy ka, lilipat kami sa ibang tirahan. Itinangad ng aking biyenan ang kanyang ulo, at sa unang pagkakataon ay nagpadala ng memo muli, ngunit hindi ang HR Director, si Tatay Erning. Tama na, napakalinaw na sinabi niya. Perla, itigil mo na. Ang sarili mong mga kamay ang nagtutulak ng iyong anak palayo. Natigil si Aling Perla. Inusisa niya ang bawat isa sa aming mga mukha. Sa kanyang mga mata ay wala ng galit, may lason ng gulat sa pagunawa na ang kanyang dating kapangyarihan ay tumakas na sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. Ang sobre ay nanatili sa mesa. Hindi ko ito hinipo. At sa sandaling iyon, naunawaan ko mula ngayon, tapos na ang mga argumento. Nagsisimula na ang mga aksyon. Pagkatapos ng umagang iyon ng ika-4 ng Enero, ang bahay ay lumubog sa isang kakaibang estado. Wala ng mga sigaw at sigawan, ngunit wala rin ang init ng isang tunay na pamilya. Ang mga tao ay nagpapalitan ng maikli at matulis na mga salita kapag kailangan, nagsasalita, kapag hindi, nananahimik. Ang bawat kainan ay parang isang sapilitang pulong kung saan lahat ay naghihintay lang ng isa kung kailan pwedeng tumayo mula sa mesa. Hindi nabanggitin ni Aling Perla ang sobre. Hindi na rin siya tumingin sa akin ng ganoong galit, ngunit ang pagbabagong ito ay hindi nagdulot ng kaginhawahan. Para itong isang hindi nakikita, walang ingay, ngunit napakatatag na pader. Si Raymond ay nagsimulang tahimik na mag-impact ng mga damit sa aming kwarto. Walang sinasabi, ngunit alam ko kung ano ang kanyang inihahanda ang paglipat, ang hakbang na lagi niyang iniwasan, ngunit ngayon ay kinakailangan na niyang harapin ng tuwiran. Nang hapon, habang inaayos ko ang ilang mga dokumento, may kumatok sa pinto, si Tatay Erning. Chris, may sandali ka ba? Gusto kitang kausapin. Bahagya akong nagulat. Sa buong panahon na nandoon ako sa kanilang pamilya, bihira siyang makipag-usap sa akin ng nag-iisa. Tumango ako at sumunod sa kanya sa likod ng bahay. Sa sulok ng bakuran, sa ilalim ng matandang puno ng sampalok na niyakap ng mahangin, umupo siya sa lumang kahoy na bangko, dahan-dahang nagbuhos ng mainit na tsaa mula sa kanyang termos at iniabot sa akin ang isang tasa. Patawarin mo ako, anak, sinabi niya, nang walang pambungad. Natigil ako. Tatay Erning, saan pa kayo humihingi ng paumanhin? Malungkot siyang ngumiti. Dahil nakita ko ang lahat, ngunit nanahimik. Inakala ko na ang katahimikan ay magdudulot ng kapayapaan sa bahay, ngunit natuklasan ko na ang katahimikan ay nagpapalaki lang ng kawalang katarungan. Hindi na ako nagsalita. Naghintay ako. Mula nang maging manugang mo sa aming pamilya, alam ko kung ano ang dinanas mo, hindi dahil mahina ka, kundi dahil pinili mong magtiis. Ngunit hindi lahat ay marunong pahalagahan ang pagtitiis ng iba. Huminga ako ng malalim. Hindi ko naman gusto na magaway kay Aling Perla. Gusto ko lang na tratuhin akong may dignidad. Tumango siya. Naiintindihan ko. At sasabihin ko sa iyo, nang tapat kong magpasya kayong lumipat, hindi ko kayo hahatulan. Kahit na salubungin pa kita. Nagulat akong tumingin sa kanya. Salubungin ninyo? Bahagyang ngumiti siya. Salubungin ko kayo dahil panahon na para tumanda si Raymond. Mahal niya ang kanyang ina, ngunit hindi siya natuto kung paano protektahan ang kanyang asawa. At iyon ay kasalanan ko rin. Nahuli lang akong magising. Pagkaraan ng matagal na katahimikan, nagdagdag siya ng pinababang boses. Huwag kang magakalang wala siyang naramdaman. Ngunit ang sakit ay hindi katibayan ng pagiging tama. May mga taong humihinto lang kapag tinahimikan na silang sumagot. Ang mga salitang iyon ay may bahagyang nagpainit sa aking kalooban.
Hindi dahil naayos ang lahat kundi dahil sa wakas, may isa sa loob ng bahay na nagsabi ng malakas ng bagay na matagal ko nang tinitiis sa aking sarili. Nang gabing iyon, habang paalis ako para mamili, biglang tinawag ako ni Aling Perla. "Chris," sabi niya. Lumingon ako. Oo, nakatayo siya sa pintuan ng kanyang kwarto, hindi lumapit. Ang kanyang boses ay mahina, wala na ang dating katigasan. "Saan ka pupunta? Mabibili lang ng kaunti." Tumahimik siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagsalita, "Maaga kang bumalik bukas. Kailangan kitang kausapin." Kasama si Raymond. Tumingin ako sa kanya. Sa kanyang mga mata ay walang hamon. Isang bihirang pag-iingat ang naroon. Tumango ako. Sipo, nang gabing iyon, nakahiga ako sa tabi ni Raymond at naririnig ang kanyang pantay na paghinga. Alam ko na hindi siya natutulog. "Nakipag-usap sa iyo ang tatay." Tahimik na nagtanong. "Oo," mahinang sagot niya. "Oo, nangyari." Nanahimik siya sandali, pagkatapos ay nagsalita. "Hindi ko alam sa anong mapupunta ang lahat ng ito pero sa pagkakataong ito, hindi na ako aatras." Lumingon ako at hinawakan ang kanyang kamay. "Hindi ko kailangan na maging pinakamatapang. Kailangan ko lang na nandito ka sa tabi ko." Sa labas ng bintana, humuni ang hanging gabi ng Enero, hindi malakas, hindi galit, ngunit sapat ang lakas para iusog ang mga bagay na napakatagal nang nakatayo. At naunawaan ko ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang magtatag ng mga hangganan, kundi ang maghintay at makita kung tatanggapin ng mga ito ng iba. Kinabukasan, mas maaga akong bumalik hindi sa kababata, kundi dahil gusto kong harapin ang sitwasyon ng mukhaan. May mga usapan na kapag patuloy mong iniwasan, lalo itong gumigipit at nagiging hindi na makilala. Ang sala ay naliinis, nang hindi karaniwan ang maliit na mesa ay perpektong nakalagay, ang mga tasa ay nakahandang nakaayos. Si Aling Perla ay nakaupo sa sofa, perpektong tuwid ang likod. Ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa kanyang tuhod. Hindi siya tumingin sa pinto, hindi rin sa sahig. Nakatingin siya ng tuwid sa harap niya, ang postura ng isang taong moral na naghanda para sa mabigat na usapan. Umupo si Raymond sa tabi ko. Naramdaman ko sa pisikal kung gaano kaigting ang kanyang mga kamay na nakahiga sa kanyang tuhod. Si Tatay Erning ay nakaupo ng bahagya sa likod, sa kanyang pamilyar na lugar ng isang manonood, ngunit ngayon, hindi niya itinatago ang kanyang tingin. "Umupo na kayo." Nagsimula si Aling Perla ng pantay, walang emosyon na boses. "Kausapin natin ng hayagan, para hindi na natin balikan ito." Inilabas ko ang isang silya at umupo ng tuwid. "Nakikinig po ako, nanay." Huminga siya ng napakalalim. "Sa mga nakaraang araw na ito, marami akong naisip. Marahil nagsasalita ako ng malakas, ngunit hindi ako sanay na sumalungat ang mga anak sa akin. Hindi ko gusto na mawala ang aking anak, at dito ay nagbago ang kanyang boses, naging mas mababa. "Kaya sasabihin ko ng tuwiran, sa mga gawain ng iyong kumpanya, hindi na ako makikialam. Tatawag at hihiling, para sa iba titigil na rin sa iyon." Nagulat si Raymond sa kanyang ina. "Nanay, seryoso ka?" Tumango siya, hindi inilayo ang tingin. "Seryoso. Ngunit mayroon din akong mga kondisyon. Alam ko na ang anumang kasunduan kay Aling Perla ay may kasamang mga kondisyon." "Nakikinig po ako." "Mula ngayon, manugang ka pa rin sa bahay na ito. Ang mga gawaing bahay, kapistahan, mga selebrasyon ng pamilya, hindi mo dapat baliwalain ang mga ito. Hindi ko papayag na dahil malaking boss ka na, tumitingin ka na sa pamilya ng pababa." Dahan-dahan akong tumango. "Hindi kailanman ako tumingin sa pamilya ng pababa, nanay. Ngunit gusto kong sabihin ito nang malinaw para walang maling pagkakaunawa." Itinangad ko ang aking mga mata at tumingin ng tuwid sa kanya. Handa akong tumupad ng aking mga tungkulin kapag ang paggalang ay magkatuwang. Nag-aalaga ako ng bahay dahil pamilya ko ito, hindi dahil mas mababa ang aking katayuan kaysa sa inyo. Tumutulong ako sa mga magulang dahil sa pagmamahal at tungkulin, hindi dahil sa sapilitan. Bahagya ay nagkurot ang kanyang mga daliri sa armrest ng sofa. "Nagtatakda ka ba ng kondisyon sa akin?" Umiling ako. "Nagtatatag ako ng aking mga hangganan." Nagsalita si Raymond at ang kanyang boses
ay mas matatag kaysa dati. Nanay, sasabihin ko rin ng tuwiran. Hindi ko napapayag na insultuhin ang aking asawa sa salita man o sa tono. Kung maulit ito, lilipat kami. Ang kanyang mga salita ay bumagsak ng malakas. Hindi ito banta, isang pahayag ng katotohanan. Matagal na tumingin si Aling Perla kay Raymond. Napakatagal, sa akala ko ay sasabog siya, ngunit hindi. Mabigat lang siyang huminga. Sige, sabi niya. Sumasangayon ako. Ngunit babala ko, hindi ako magbabago ng sabay-sabay. Agad akong sumagot. Hindi ko kailangan na magbago kayo ng sabay-sabay. Kailangan ko lang na huminto kayo. Kapag napagtanto ninyong lumabas na kayo sa hangganan, sa sandaling iyon, nagsalita si Tatay Erning, doon na nating tapusin. Kailangan natin ng kapayapaan, hindi paligsahan kung sino ang mas magaling sa pagtatalo. Walang nagsalita pa. Ngunit sa unang pagkakataon sa maraming araw, may naramdaman akong isang bagay na napakabuhong lumabas sa bahay. Kalinawan. Nang gabing iyon, sa aming kwarto, matagal akong pinagmasdan ni Raymond. Natatakot ka ba? Umiling ako. Natatakot sana ako kung umatras ako ngayon dahil kailangan ko na sana itong gawin muli sa natitirang buhay ko. Hinawakan niya ang aking kamay. Alam ko na mahirap ang darating, ngunit nandito ako. Sa labas, huminto na ang ingay ng mga sasakyan. Ang lungsod ay bumalik sa pamilyar na ritmo nito pagkatapos ng mga holiday. At sa bahay na ito, sa unang pagkakataon, ang relasyon ay hindi na itinayo sa katahimikan at pagtitiis. Itinayo na ito sa mga binibigkas na hangganan. At naunawaan ko, ang pinakamahirap ay nagsisimula pa lang. Ang pagpapanatili ng mga hangganang iyon, kailangang gawin iyon araw-araw. Sa mga susunod na araw, sa labas ay mas panatag ang lahat. Hindi na banggitin ni Aling Perla ang kumpanya. Hindi na siya tumawag kung saan-saan at hindi na siya naglabas ng mga mapanuring komentaryo ng hayagan tulad ng dati. Ang mga boses sa bahay ay naging mas mahina. Ang mga yapak ay mas magaan. Lahat ay kumilos na parang naglalakad sa manipis na yelo. Ngunit alam ko ang kapayapaang ito ay hindi pa pagtanggap. Ito ay pagmamasid. Si Aling Perla ay naghihintay kung babalik ba ako sa aking dating maamo na kalagayan. Nang umaga na iyon, mas matagal akong nagising kaysa karaniwan nagtagal pa hanggang gabi sa mga trabaho ang nakaraang gabi. Nang lumabas ako sa sala, nakita ko si Aling Perla. Nakaupo siya sa mesa at sa harap niya ay isang hindi pa nalilinisan na basket ng maruming patatas at gulay. Tumingin siya sa akin, mabilis na tinanaw mula sa paa hanggang sa ulo at napakahina niyang huminga. Napakabusi mo ngayon na, sabi niya. Ang boses ay hindi mahigpit ngunit may pahiwatig, para na namang nakalimutan na ang bahay. Sandaling timigas ang aking hakbang. Narito na ito, ang pinakapamilyar na paraan ng pagsusuri sa mga hangganan. Hindi direktang atake kundi suntok sa pakiramdam ng tungkulin. Kahapon gabi ako nahiga ng huli, sagot ko. Gagawin ko ang mga kailangan mamayang-maya. Hindi siya sumagot. Tumayo lang, kinuha ang basket ng patatas at tuwirang iniabot sa aking mga kamay. Sige na, dahil nakalabas ka na rin, gawin mo na ngayon. Wala nang ibang maaaring gumawa. Ang pangungusap na iyon ay binalita ng magaan, ngunit may sapat na lakas para ibalik ako sa aking dating lugar kung magiging pabaya ako. Tiningnan ko ang basket ng patatas sa aking mga kamay. Pagkatapos ay ibinaba ko ito sa mesa. Gagawin ko po iyon mamaya, nanay. Ngayon ay kailangan kong maghanda para sa trabaho. Naging maigting ang hangin. Tumingin sa akin si Aling Perla nang may malinaw na inis. Ibig sabihin, dahil direktor ka, ang gawaing bahay ay mayroon na ring eksaktong schedule. Huminga ako ng malalim, hindi tungkol sa schedule. Tungkol sa mutual na paggalang sa oras ng isa't isa. Nginusnos niya ang kanyang mga labi at hindi na sumagot. Ngunit alam ko na itatandaan niya ang sandaling iyon. Nang bandang tanghaling tapat, dumating ang mga kamag-anak ng asawa ko mula sa panig ng kanyang ama para bumati sa nakaraang kapistahan. Napuno ang bahay ng mga tao, ingay at tawanan. Nagbihis ako ng maayos, lumabas
at binati ang lahat ng isa-isa, hindi umiwas sa sinuman, ngunit hindi rin nagubo ng sobrang galang. Isang tiya ang tumingin sa akin ng may ngiti. Narinig ko, "Malaking direktor ka na. Magaling ka." Bago pa ako makasagot, sinabad siya ni Aling Perla, bahagya na itinaas ang boses. "Oo, malaking boss. Ngunit dito sa bahay, manugang pa rin siya namin. Kahit ano pa ang trabaho niya, hindi aalisin ang tungkulin ng babae sa bahay." Natawa ang lahat. Sa tawang iyon ay walang kasamang masamang kalooban, ngunit sapat na para maunawaan ko pampubliko ang pagsusuri sa aking mga hangganan ngayon. Ngumiti ako at panatig na sumagot, "Oo, Tita Carmen, sa trabaho. Nasa trabaho ako. Sa bahay, manugang pa rin ako. Ang pagkakaiba lang, hindi na ako sanay na tawaging kasambahay." Sandaling natahimik ang silid. Lumingon si Aling Perla sa akin at sa kanyang mga mata ay nakita ko hindi ang galit kundi ang gulat. Malamang hindi niya inaasahan na sasabihin ko ito sa harap ng buong pamilya, walang isterya, walang pagalipusta, ngunit napakalinaw. Si Raymond ay nakatayo sa tabi ko. Wala siyang sinabi, ngunit napakahinahon niyang inilagay ang kanyang kamay sa aking likod. Isang napakaliit na galaw, ngunit para kay Aling Perla, isang malinaw na senyales. Nang gabi, nang umalis na ang mga bisita, tinawag ako ni Aling Perla. "Chris," sabi niya, "hindi ka na mahiyain ngayon ah." Tumango ako. Nagsasalita lang ako ng kailangan. Matagal siyang tumingin sa akin. Pagkatapos ay nagsalita siya ng isang pangungusap na bahagya akong nagulat. "Nagbago ka ba talaga?" Malambot ang aking sagot. "Hindi nagbago. Basta hindi na ako babalik sa dating ikaw." Hindi siya nagpatuloy, ngunit napansin ko sa kanyang tingin ang isang bagay na bago, hindi pagganap na pagtanggap ngunit hindi na rin paghamak, isang uri ng pag-iingat sa harap ng isang tao na hindi na pwedeng basta-basta manipulahin. Nang gabing iyon, sinabi ni Raymond, "Nakikita ko kung paano sinusubukan ka ng nanay sa maliliit na bagay." Tumango ako at ipinakikita ko sa kanya na ang aking mga hangganan ay hindi mga walang laman na salita. Sa labas ng bintana, nagliwanag ang mga poste sa daan, niluminahan ang bahay sa maputing ilaw. Naunawaan ko sa bahaging ito ng aking kuwento, walang malalaking eksena. Ngunit sa mga ganitong maliliit na paulit-ulit na pagsubok, ang tao ay nagtatanggol ng sarili niya o natatalo muli, at ginawa ko na ang aking pagpili. Pagkatapos ng pagbisita ng mga kamag-anak, muling nanumbalik ang tahimik na kalagayan sa bahay. Walang nagtalakay kung ano ang nangyari sa harap ng mga bisita. Walang nagpalaki ng gulo. Ngunit ang katahimikang iyon ay bagong uri ng tensyon, banayad, matagal at nakakasakit. Nagpalit ng taktika si Aling Perla. Hindi na siya naguutos ng tuwiran, hindi na nagsasalita ng mabibigat na salita. Sa halip ay mga maliit, napakahinahon na parirala ang ginamit niya, bawat isa ay pinahihintuka at pinapanusyoso. Sa umaga, habang naghahandang umalis sa trabaho, ipinukol niya sa kawalan, "Oo na, ang mga babae ngayon ay palakas loob." Ngunit kapag sobrang talino ng asawa, ang lalaki naman ay nahihirapan. Kawawa, ang pangungusap ay hindi para sa sinuman ng espesipiko, ngunit si Raymond na nakatayo sa tabi ko ay naniig. Nang hapon, pagbabalik ko mula sa matagal na pulong, tiningnan niya ang relo at mabigat na bumulong. Noong panahon ko, kahit pagkatapos ng trabaho, nakakakayanan ko pang magluto para sa buong pamilya. Magkaiba na talaga ang mga panahon. Hindi siya nangaaway, hindi nagsusumbat, ngunit sapat na para pakiramdam ng tao ay may kulang siya. Si Raymond ay nagsimulang mapagod. Hindi siya nagreklamo, ngunit nakita ko ito. Ang malalambuting mga parirala na ito ay parang patak ng tubig sa bato, walang ingay, ngunit napakabilis na nagwawasak. Nang gabi na iyon, habang mag-isa kami sa kwarto, matagal na umupo si Raymond sa bintana. "Pakiramdam mo ba nalulungkot ang nanay?" tanong niya. Tumango ako. "Oo." Ngunit ang kalungkutan niya ay hindi nagpapatunay na siya ay tama. Nanahimik siya. Hindi ko siya sinisisi. Nagpatuloy ako. "Ngunit napapansin mo ba ang nanay ay hindi na direktang umaatake sa akin? Lumipat siya sa iyo.
Namangha si Raymond at tumingin sa akin. Hindi nagsasabi ang nanay na mali ako. Sinasabi niya na ang anak niya ay nagdurusa. Dahan-dahan kong sinabi, at kung hindi ka mag-iisip ng maliwanag, magsisimula kang sisihin ako sa halip na siya. Ibinaba ni Raymond ang kanyang ulo. Ayaw kong mag-isip ng ganyan. Ngunit pagod na talaga ako. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang mga personal na hangganan ay hindi lang tungkol sa kung paano trato ng nanay sa akin, pati na rin ito kung hahayaan mo bang manipulahin ang iyong mga damdamin. Kinabukasan ng umaga, habang paalis na ako sa bahay, hinarang ako ni Aling Perla. "Chris," mahinang sabi niya, "hindi mo ba maaaring huwag mag-overtime?" Sa palagay ko, si Raymond ay hindi naman ito gabi ay mabuti ang pakiramdam. Tumingin ako sa kanya ng walang galit, ng walang pagiging matalas, ngunit napaka-praktika. "Nanay, kung may nararamdaman si Raymond, kausapin namin ito. Hindi ko sa tingin na ang dahilan nito ay ang oras ng aking pag-uwi." Namangha siya. "Nag-aalala lang naman ako sa anak ko." "Naiintindihan ko." Tumango ako. Ngunit ang pag-aalala sa anak ay hindi katumbas ng pagkontrol sa manugang. Katahimikan. Walang dagdag na sinabi siya, ngunit ngayon ay naging ganap na malinaw sa akin. Ang biyenan ko ay nagsasaliksik ng mga hangganan sa pamamagitan ng isang mas mapanlinlang na paraan, hindi sa pamamagitan ng bukas na labanan, sa pamamagitan ng pagpukaw ng pakiramdam ng pagkakasala. Nang gabi, bumalik si Raymond sa kwarto at ang pagod ay nakasulat sa kanyang mukha. Pakiramdam ko, lahat sa bahay ay ibang-iba ang tingin sa akin dahil nagbabago ako, sabi niya, at ang kanyang boses ay malim, at ang pagbabagong iyon ay hindi nagustuhan ng sinuman. Umupo ako sa tabi niya. "Maging anak ay hindi katumbas ng isakripisyo ang iyong kasal. Maging asawa ay hindi katumbas ng pagtaboy sa iyong ina. Ngunit kung hindi mo mapanatili ang mga hangganang ito, mawawala mo ang pareho." Matagal na tumingin si Raymond sa akin. "Sa tingin mo ba, mas mabuti na kaming lumipat ng mas maaga?" Ang tanong na ito ay hindi nagmula sa salpakan, nagmula ito sa naipon na pagod. "Sa tingin ko," sagot ko, "dapat tayong lumipat hindi para tumakas, kundi para matuto ang lahat na igalang ang distansya." Dahan-dahan na tumango si Raymond. Sa labas ng bintana, mabilis na dumidilim. Ang ingay ng lungsod ay unti-unting humupa. Sa aming maliit na kwarto, sa unang pagkakataon, ay hindi namin pinag-usapan kung gaano pa dapat na tiisin. Pinag-usapan namin kung paano mabubuhay nang hindi natatalo ang aming sarili. At naunawaan ko ang mga tunay na hangganan ay hindi nasisira sa pamamagitan ng sigaw. Nasisira ang mga ito sa mahinahong mga salita. At kapag hindi ito napagtanto ng maaga, maaaring mawala ang lahat. Lumipat kami sa isang ordinaryong umaga ng taglamig. Walang away, walang luha, walang pumigil sa amin. Si Aling Perla ay nakatayo lang sa pintuan. Pinagmasdan kami ni Raymond na nagdadala ng mga maleta sa malamig na bakuran. Sa kanyang tingin ay wala ng dating kabangisan, ngunit hindi pa rin ito sapat na kalambot para tawaging pagsuko. Sinabayan kami ni Tatay Erning hanggang sa tarangkahan. Marahang pinalo niya ang balikat ni Raymond. "Mamuhay kayo ng sariling isip ninyo. Lalaki ka, ang babae mo ay dapat mong pangalagaan." Tumango si Raymond. Ngayon, walang alinlangan. Ang apartment na aming kinuha ay maliit, ngunit napakaliwanag. Noong unang gabi, nakaupo kami sa sahig, kumain ng instant noodles, at natawa dahil wala pang iba sa kusina kundi isang electric kettle. "Hindi ba pakiramdam mo, sobra ang ginawa natin?" tanong ni Raymond. Umiling ako. Sa tingin ko, tama ang ginawa natin. Sa mga susunod na araw, hindi naging mas madali ang buhay, ngunit naging mas malaya. Hindi na namin kailangang makinig ng mga parirala na biglang nag-uuwi. Hindi na namin kailangan na mag-isip bawat oras kung nagustuhan na ba namin ang lahat. Nagbago si Raymond ng malaki. Mas bihira na siyang tumahimik sa di-dapat, natuto na siyang magsabi ng hindi kapag kailangan, at matapang na sumasagot sa kanyang ina sa telepono. Ayusin na lang namin ng mag-asawa. At isang gabi, tumawag si Aling Perla sa akin.
ng personal. Chris, sabi niya, pumunta kayo ni Raymond sa bahay sa weekend para sa tanghalian. Walang sumbat, walang kondisyon, imbitasyon lang. Pumunta kami. Ang tanghaliang iyon ay hindi puno ng init ng tahanan ngunit ito ay mapayapa. Hindi nagutos si Aling Perla, hindi nagsaliksik ng mga hangganan. Nagtatanong ng ilang mga pangkaraniwang bagay at iyon lang. Bago kami umalis, mahinang sinabi niya sa akin, lumipat ka at mas magaan na ang loob mo. Ano? Tumingin ako sa kanya at tapat na sumagot, oo. At umaasa akong magaan din ang loob ninyo. Hindi siya sumagot. Ngunit nang lumingon siya para pumasok sa bahay, napansin ko kung paano kumiling ang kanyang mga balikat hindi sa galit, kundi sa pagod, pagkatapos ng napakatagal na pag-aagaw ng kapangyarihan. Sa biyahe pa uwi, hinawakan ni Raymond ang aking kamay. Naunawaan ko na. May mga relasyon na mapapanatili mo lang kung may distansya ang dalawang partido. Tumango ako. Ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa magagandang paumanhin at nakakaantig na luha. Ang pagsisisi ay ang unti-unting pagtanggap na ang bawat tao ay may limitasyon at hindi maaaring itayo ang mga relasyon ng kamag-anak sa isang panig na sakripisyo. Ika-2 ng Enero ng taong iyon, tinawag akong kasambahay. Ngunit simula sa araw na iyon, natutunan ko na huwag hayaang mapababa ang aking sarili, hindi mas mababa, ngunit hindi rin mas mataas sa iba. At kung mayroong gusto ko iparating sa mga babaeng nakikinig sa kwentong ito, hindi mo na kailangan pang mangibabaw. Kailangan mo lang na huwag matalo sa iyong sarili. Dito nagtatapos ang kwento, ngunit nagsisimula ang bagong buhay. Ang kwentong ito ay hindi nagtatapos sa maingay na tagumpay, kundi sa isang napakamalalim na pag-unawa. Unang aral. Ang pagtitiis at pagiging mapagpakumbaba ay hindi palaging palatandaan ng paggalang sa nakatatanda o pagmamahal sa pamilya. Kung ang iyong katahimikan ay nagiging sanhi ng paghamak ng iba sa iyo, iyon ay hindi nakabutihan, iyon ay pagwawasak ng iyong sarili. Ikalawang aral. Ang isang tahanan ay nagiging tunay na tirahan lamang kapag may mutual na paggalang doon. Walang may karapatang sa pagtatago ng sarili bilang ina, matanda o tradisyon yumurak sa dignidad ng kapwa-tao. Ikatlong aral, ang pagiging manugang, asawa o anak ay hindi katumbas ng pagkawala ng iyong sarili. Maaari kang maging malambot nang hindi nagiging kawawa. Maaari kang umubos nang hindi ibinababa ang iyong ulo. Huling at pinakamahalagang aral. Minsan, ang pag-alis ng may distansya ay hindi katumbas ng pag-abandona sa pamilya. Ito ang tanging paraan para mapanatiling malusog ang mga relasyon. Ang distansyang itinakda sa tamang oras ay kayang iligtas ang mga relasyong nagsisimula ng mahirapang huminga. Kung sa kwentong ito ay nakilala mo ang iyong sarili, kung ikaw rin ay minsan ay nanahimik para sa kapayapaan ng pamilya, ngunit puso mo ay nagdadala ng mabibigat na sugat, i-like ang video na ito para ang kwentong ito ay makarating sa mas maraming tao. Mag-iwan ng komento, ibahagi ang inyong mga saloobin. Sino ang makakaalam, baka ang iyong kwento mismo ang magbibigay ng lakas sa iba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na para patuloy na makinig sa mga mabagal ngunit nakakaantig na kwento ng tunay na buhay. Ang inyong suporta at pagbabahagi ay maaaring maging tanda ng pag-unawa na kailangan ng ibang tao ngayon. Salamat po sa pananatili ninyo hanggang sa huli. Hanggang sa muli tayong magkita sa susunod na episode.